Ayan, nagtatago lang siya dyan. Nakakainis, diba? Yun, ayan siya guys. Oo, umaatake yan siya kapag gabi. Awa. Nakakatakot siya tignan guys. Ayan siya, oh. Hi guys! Welcome back again to my vlog. It's me, Lucia Baliling, ang plantita from Davao City. And in today's vlog, and for today's video guys, isamahan niyo po ako. This video guys is laging ginagawa ko dito sa aking garden. So ito po yung halos everyday kong ginagawa. Simple lang naman guys. Kumbaga random things that I do everyday sa aking garden. So yun guys, hindi ko alam kung anong English nun. Tagalog na lang guys, huwag na yung English. Kasi nagno-nosebleed na talaga ako sa English guys, nung isang araw pa talaga. But ayan guys, for today's video is, samahan nyo nga ako, pagawa tayo ng kahit ano. Pero yung nasa video na ito ngayon guys is, ito yung palaging ginagawa ko, checking sa mga plants, kung ano nang nangyari, kung kailangan na ba mag-water, kung may mga dahon bang mga nadideds, ayan. So, kumbaga, random things na palagi kong ginagawa dito sa aking garden. So, ayan guys, so, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. And please turn on the notification bell down below para notify ka and updated ka for our upcoming videos. And so, everyday is nandito ako sa ating garden. And syempre, ang ginagawa ko dito is nag-check sa mga houseplant or sa aking mga halaman dito sa aking garden area. Tinitignan ko kung may mga patay na mga dahon. Like this. Ayan, katulad nito guys. So, ito yung ating diphen. Ayan, nandito na. Yung mga diphen ko guys is nandito na area. Kasi, dun banda na area nilagay ko ang aking mga calathea. Kasi nga, past days nga halos palaging umuulan. Yung mga philodendron ko guys is nilagay ko na doon na area. Ayan, diyan na area. Nilagay ko na sila doon guys kasi nagro-root tarat na talaga sila guys. And yung mga dahon talaga is naglalagasan na guys. Ayan, may ipapakita akong clip dyan sa inyo. Yan, nagkabulol-bulol na ako guys. May papakita akong clip dyan sa inyo. Yan po yung nangyari sa aking mga philodendron. Lalong natapa na parang magrarap na. Nasasayangan talaga ako guys kasi medyo matagal din yung panahon na ginugol natin dun at ganun-ganun lang, parang sobrang dali lang talaga madideds ng halaman guys kapag hindi po talaga hindi naingatan or hindi po nabantayan. Na sobrang parang nag-ano sila guys, parang tawag diyan, parang nang luod, kung sa Bisaya pa nang luod, tawag niyan sa Tagalog na nang luod. Ayun guys, parang nagtampo, ayun. Parang nagtampo sila guys. Sasabihin nila na, ayaw mo na sa amin. Ba't ayaw mo na sa amin? Sige, alis na lang kami. So yun guys, nilipat ko muna yung aking mga philodendron this area guys, dito sa may bubong, may bubong na dito na area. Kasi doon sa garden ko guys, is super nakakaawa yung mga philodendron ko. Like yung kita mo talagang na-overwater na sila guys. Although hindi ko naman diniligan, pero nang dahil nga sa palaging umuulan. So kagaya nitong aking si Moonlight Philodendron, ayan guys, pumapangit na yung bagong leaves niya. I mean, hindi naman siya ganun kapangit, pero hindi talaga siya gaya nung dati guys. And ayan guys, dito sa may bandang ilalim niya, ayan oh, yung dahon niya, dalawang dahon pala yung nasira sa kanya oh. Ayan. So parang ito siya guys oh, ito yung mga dahon na galing sa kanya na nasira. Super nasasayangan ako guys kasi sana ang super lush na nito, pero ayan, nabawasan pa ng dahon. So ayan naman yung mga bagong leaves niya. Maganda na naman yung mga bagong leaves niya. Kaso nga lang is eto nga, nabawasan. So kailangan ko silang tahan muna sa ulan. Kasi guys, halos almost every night talaga palaging umuulan. Kaya nilagay ko muna sila dito sa may area na hindi natatamaan ng ulan directly. Then eto din siya guys, si lemon lime ko na philodendron. Eto din siya is sobrang ayan na din guys oh. Parang nagkakaroon din talaga siya ng mga patay na ayun. Ayan yung mga niya guys. Eto sa
moonlight, and ito yung ating, sabagay meron na naman siyang bagong leaves, pero eto sana guys, bagong leaves sana to siya, pero nang dahil nga sa parang na overwater na siya, is hindi siya nagtutuloy-tuloy. So, pero meron ako ditong napawaw ako guys, kasi eto siya ayan, si Squamiferum natin guys. Yan, kung nakikita nyo yan dati guys, sobrang pangit niyan and sobrang liit niyan dati. Like, eto lang yung leaves nito dati guys. So, 1, 2, at saka eto. So, ito siya, at saka eto, bago na yan siya. And, ayan yung bago din na palabas na leaves niya. Parang nagtetrail pala yung diba, Squamiferum na philodendron. And, eto si aking propagation na silum cuttings to guys, na pinopagate ko. And meron pa ako ipapakita dito sa ibabaw guys, yung aking red Congo na dwarf. Ayan siya guys. So nasira din siya sa sobrang ulan. Ayan siya guys, nagkakaroon ng, ayan, namamatay yung mga bagong leaves niya guys. Eto din siya, parang sira na din to siya. Namamatay yung bagong leaves nila kasi hindi nila kinaya yung tubig. Ayan, merong photos dito sa gilid. Actually, yung photos na yan is nilagay ko lang yan siya dyan. And ayan, super dali talaga buhayin ng photos. And eto siya guys. So, naaawa ako. Sobrang, pero hindi siya lumaki nang dahil nga sa mga dahon niya na kapag bagong dahon is nadideds lang din. Kasi nga, palaging nababasa sa ulan. So, ayan guys, ere-rescue ko muna ang aking mga halaman na philodendron. Ito yung ginagawa ko. Kinukuha ko yung mga gantong mga dahon guys, yung mga patay na leaves, kasi nakakaagaw lang to ng nutrients sa ibang mga dahon, which is yung mga healthy leaves. Kapag hindi mo to kukunin, nakakaagaw pa to siya ng nutrients. So, kailangan mo siyang kunin para yung mga nutrients na nakukuha nila sa kanilang soil is napupunta sa mga healthy leaves. Hindi na nadadaan dito. So, ayan, ang gagawin natin dito is itapon. Yun po yung gagawin natin guys. And ayan guys, eto nga palang aking ayan, pinsel cactus or pinsel cactus. Eto siya guys, marami na siyang, ifo-focus ko kayo guys. Ayan siya guys. Pagkatapos yung naulan-ulanan, eto yung mukha niya ngayon. Yung like pala nila ang ulan guys ng pinsel cactus, kasi hindi ko to siya dinidiligan ever simula nung nag-ulan, pero pinapaulanan ko lang sila guys dito sa aking garden. Hinahayaan ko siya dito, pero ayan guys, lumalabas yung mga bagong lumalabas yung mga bagong dahon niya, or yung, alam ko anong tawag nito, pero hindi sila nagbibigay ng dahon. Kasi eto siya guys, etong parang dahon na ito na maliit. Kalaunan yan, gaganito yung form niya. Etong ganto na maliliit. Ito siya guys, kalaunan nitong ganto na parang dahon na maliit is mag-turn into ganto siya guys. So hindi siya nagbibigay ng dahon. Kasi yung dahon niya, napupunta din sa ganto guys. Parang lapis nga, kasi nga ang tawag nito is pinsel cactus. Yung 'di ba yung lapis naka-straight lang siya ng ganto. Yun lang yung niya guys. So ang gagawin ko is puputulin ko tong mga ganito niya. Puputulin ko kasi may goal ako dito guys. By December sana is malagyan ko siya ng Christmas tree or palamuti sa tuwing nagpapasko, like yung mga Christmas balls. Yun yung goal ko dito sa aking pinsel cactus. And nakakita ako nito kay Ma'am Romaso. Ayan. Nakita ko to sa kanya, yung pinsel cactus niyan. Yung nasa loob ng bahay nila. So, pwede pala din talaga ilagay yung pinsel cactus sa loob ng bahay, guys. No? So, super ganda ng pinsel cactus niya. Sana talaga is gaganda din tong akin. Kasi this is a rescue plant. Na-rescue lang namin tong plant na to, which is tinapon na nga. And good thing is, nakuha ko pa siya at nabuhay natin siya. Dalawa na yung plants na nirescue ko guys, which is yung bird's nest na andun ngayon, na super alive na siya. And this one also guys, our pencil cactus na, ayan, lumalaban talaga siya guys. So, napagtanto ko na ang bilis lang pala buhayin ng pencil cactus, kasi yung mga propagation ko, din yun galing. Talagang hindi sila namamatay guys, buhay na sila ngayon. Yan guys, nakakainis, talagang naiinis talaga ako. Naubos yung dahon ng aking photos. Super lush nito nung dinala ko to dito. Ayun. Ito yung salarin. Ayun.
Kakainis ka. Ayan siya guys. Ayan, nakakainis. Inubos mo yung dahon ng ano ko. Putos ko. Naku. Super lush na sana nito eh. Ayan guys. Ito yung salarin. Siya yung kumain ng ahon ng aking putos. Ay naku. Talaga nga naman no. So, ang saya ko pa naman kasi ano na, meron akong putos na lush na. Pero wala eh. Ayan tayo eh. So, kukunan ko na lang to. So, puputulin ko na to siya guys kasi wala na naman siyang ano. Puputulin ko na lang siya yun. So, eto. Tatanggalin natin to dito. So, eto pa talaga tong uod na to guys. Tong green. Which is, isang araw lang talaga guys. Is uubusin niya talaga yung ano, dahon ng iyong tanim. Ayan siya oh. Uubusin niya talaga guys. Walang awa talaga tong mga gantong uod guys. Yung mga ganitong ano. Hindi talaga sila naaawa sa tanim guys. Talagang pinapapak nila. Ginawa pa namang, yun. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan, super green. Ito yung ginawa niyang pagkain, yung aking putos. Ay nako, ito yung kinain niya guys, Talaga nga naman, ubos na ubos talaga siya guys. Ayan, ito is super laki ng dahon na ito, pero wala eh. Ayan, isa, dalawa, tatlong dahon yung... Kung hindi ko pa ito napuntahan dito guys, is malamang mauubos na talaga siya. So I think uubusin niya talaga kasi every night sila gumagala itong mga uod na ito. Gabi nila sinisimulan yung dahon na kainin. Kaya ayan, hindi natin sila nakikita. And magaling silang magtago guys. Ayan. Super galing nilang magtago. Pero ngayon is nahuli natin siya. Ayun siya. So ayan, good luck sa'yo. Ayan, eto guys. So, sobrang naiinis ako guys. Kasi meron nakapasok dito sa aking garden na pinagsamantalahan ng aking mga halaman. And eto nga yung isang natamaan. Ayan guys. Yung aking black velvet na siya pa naman yung pinakamalaking dahon. Yung pinakamalaking leaves sa lahat. Ayan, kinain siya guys kasama nung aking putos. Na inalis ko na yung putos nga dito. Ayan, eto nga siya is kinain. Nakita ko guys dito banda. Dito siya dumikit. Nakakainis kasi sobrang grabe yung ano ko dito na black velvet ko para lang mapaganda ko siya guys. Pero ang ending talaga is kinain lang ng uod na yun. Ayan guys. At meron pa din talaga akong nakita. Ayan. So, kapag umuulan, napapansin ko lang guys, kapag umuulan is lumalabas tong mga ganto, lumalabas tong mga hayop na to. Ayan siya guys, Ayan, nagtatago lang siya dyan. Nakakainis, diba? Ayun, nabali tuloy yung blood leaf ko. Nakakainis, diba? Ayan siya guys, umaatake yan siya kapag gabi. Pero kapag umaga, katulad ngayon, ayan lang siya, parang nagtatago siya, hindi natin siya makita kung hindi talaga natin siya ifo-focus. Nakikita niyo ba yung ano niya guys? Para siyang sawa. Nakakatakot siya tignan guys. Ayan siya Para siyang sawa na nagtatago diyan Nakakainis. Sila yung umuubo sa dahon ng ating mga halaman. Diba, past days kasi guys, hindi ako nag-spray ng kalabo kasi nga, umuulan, mabawash out lang ng ulan yung kalabo na ilalagay natin. Kaya, eto siya guys, is pangatlo ko na yan siya nakita. I think, hindi siya yung kumakain noon last time kasi nakuha ko na yung isa, yung last time, kahapon nga, ito, yung kumain nito sa aking black velvet, nakuha ko na siya. Eto siya, is parang nagpapahinga lang siya dyan, pero umaariba yan siya guys, kasi eto guys ayan, wala ng dahon, ubos na niya. Ayan wala ng dahon, nauubos na niya, at pinaghirapan mong, eto yung aking alocasia calculata. Ayan siya guys, nakakainis lang kasi pinaghirapan mo nga siyang palaguin, tapos eto lang siya talaga ang pinaghirapan mong palaguin, tapos eto lang siya ang kakain. Diba, nakakainis. Ayan siya guys, ayaw niya matanggal. Ay, lumalaban siya, naglalabas siya ng parang iniihian niya ako guys.
Ayan siya, oh, lumalaban siya, guys. Ayan, ayan, lumalaban ka. Ayun. Ayan na siya. Guys, para siyang sawa kung titignan mo talaga siya. Nakakatakot tignan ng mga ano na ganito. Oh, ayan sila. Oh, ayan, ito talaga yung kumakain ng mga mga halaman natin. Nakakainis, 'di ba? Kasi tingnan mo sila busog na dahil doon sa ating halaman. Tapos ayan. Ay nako, nakakainis. Tapos doon guys, ang kinain ng mga uod nga. Kailangan din talaga natin sanang mag-spray. So mamayang hapon, yung mga 3 o'clock, 3 p.m. is pupunta ako doon sa phase 2. I think mangunguha ako doon ng kalabo para mag-spray na naman tayo kasi medyo wala na namang ulan. I think kahapon at saka kagabi is wala nang ulan. So kung hindi ko talaga na-transfer tong aking photos guys, kasi doon to na area kahapon nakalagay. So transfer ko siya dito kahapon, I think nabubutasan na naman to siya guys kung hindi ko na-transfer kasi andun na naman siya meron na namang, ayan pa naman yung pinaka-latest niya na dahon guys. Ayan. Sobrang laki na niya. Oh, ayan siya oh. Ayan yung pinaka-latest na mga dahon ng aking photos. Yung tatlo na super napakalaki. So, ayan sila guys. And ganyan lang siya. Ito yung pinaka-mother sa lahat ng aking photos. Marami na akong naibenta nito guys. Super malaking tulong na tong photos sa amin. Lalong-lalo na nung pag-start nung pandemic talaga guys. Nung pag-start nung lockdown. Ang laking tulong ng photos na ito guys. Kasi, ayan. Dati guys, yung mga baby nito, yung mga maliliit pa, pinopropagate ko yun. Pinopropagate ko dati yun. Tapos, ayun guys, nang dahil nga doon sa photos na yun, yung mga propagation ko, binibenta ko sila guys ng 50 pesos each. And that time guys, ay super lakas ng mga halaman. Halos everyday ako guys, palaging may order ako that time. Lalong-lalo na tong photos. Kasi kahit makikita mo, talagang common tong photos na to. Pero kapag nakikita, lalong-lalo na guys, kapag nakikita nila yung mother plant, kasi yung idea ko, pinopost ko yung mother plant, ito yung mother plant, and then ito yung, kung baga seedlings niya, yun yung propagation ko. Tapos, ayun guys, maraming napapawaw, lalaki pala ng ganyan. And then ayun, ang daming bumibili. Talaga yung photos na yan, isa yan sa mga halaman na nakasurvive sa amin nung talagang wala talaga, lalong-lalo na last year. So ayan guys, syempre hindi mawawala ang checking sa ating mga propagation kung kumusta na nga ba sila. And ayan guys, ipapakita ko lang sa inyo itong aking propagation. Ayan, this is a Siloam cuttings guys. Nabili ko siya sa halagang 100 pesos. Ayan, meron akong vlog nito nung in-ICU ko siya. Yung plant ICU Siloam cuttings, pero hindi siya nag-success sa akin guys kasi almost 30 na cuttings ata yung nagawa ko nun, pero 4 lang yung nag-survive. Yung iba is na maalam. Yes, yung guys, yung may bunot lang siya, ng bunot ng niyog or coco fiber. Ayan, meron ako nung propagation na yun yung gamit ko, coco fiber, and hindi nag-success sa akin guys kasi namatay nga yung iba, and minabuti kong i-rescue yung 4 kasi 4 na lang ang natira. Eto yung mga cuttings na ganto siya guys, pero good thing is yung 4 na yun na-rescue ko is ganto na sila ngayon. Yung dalawa is hindi pa medyo ganto kalalaki, pero itong dalawa guys, ayun yung isa doon, malaki na sila, ganto na. Pero so ayun guys, eto yung pinakamalaki kasi eto yung unang nabuhay sa kanilang 4. Ayan siya guys oh. Hindi ko alam guys kung ganito ba talaga ang silum. Ayan, pero sabi nung nabilhan ko, it's a silum daw. Silum plants. Then eto yung isa guys na kailangan ko na to siyang iripat kasi ayan na yung roots niya. Naghahay na yung mga roots niya. And ayan yung dalawa. Eto yung pinakamalaki. And yung isa guys na pinaka maliit sa kanila is itong dalawa. Ayan, pinag-isa ko na lang sila guys kasi hindi pa naman sila ganun kaano. Pero yung ginagamit ko dito na soil guys is compact soil. It's garden soils. Ayan lang siya guys. Ito yung, actually ito siya guys is
bago ko pa lang to nilipat dito sa pot na to kasi nga palalakihin ko muna siya bago ko ilagay sa isang pot. So I think kapag makarami na ako dito guys, kasi ayan na sila guys, 100 pesos lang yung bili ko nung cuttings na yun, which is yung cuttings nga na yun is 50 pesos each. Bumili kami ng dalawang cuttings. And suddenly nga is yung I think 14 cuttings or 13 cuttings. Ito lang yung 4 ang nag-success. Napapawaw ako nito guys kasi may dahon na naman siyang bagong palabas. Yung nasa gitna guys. So, ayan. So, malaki na siya. So, I think hindi na din ako nalugi sa 100. Although matagal-tagal din bago siya nag-progress sa akin. Pero ayun na siya guys, so hindi na ako lugi. Nagiging 4 na yung 100 pesos ko. To think na it's cuttings lang. So siguro, ibebenta ko yung iba kapag na para makabawi man lang doon sa 100 pesos. Tapos yung nasa atin na talaga is yung ating pinaka mother plant is eto siya guys. Eto yung kasi super ang dali lang pala nito palakihin guys. And ayan guys, after that, ipapasilip ko din sa inyo itong aking watermelon propagation. Ayan, ipapasilip ko sa inyo itong aking watermelon propagation, which is ayan na siya guys, oh. May bagong palabas na dahon. Yan, nakikita nyo ba yan? Sobrang liit pa niya, pero nabubuhay na siya. And I am so happy kasi ito yung unang propagation ko na meron na talaga siyang nakikita na natin yung kanyang natin yung kanyang progress. And eto yung isa. Eto yung isa guys, lumalaki yung dahon niya pero hindi siya nagbibigay ng bagong babies. Di ko alam kung bakit, pero aantayin ko na lang guys kung kailan niya ilalabas yung baby niya. Hindi ko alam kung naliliitan ba siya dito sa nilagyan ko. Pero sana naman is parang okay lang naman siya kasi nag-green talaga yung leaves niya guys eh. So ayan siya guys. So hindi ta-transfer ko doon sila banda na lagayan kasi dito ko sila nilalagay guys. And nauulanan sila. And eto namang isa which is watermelon propagation din pero ganito yung lumabas na baby. Yan yung lumabas na baby. It's caladium. Kaya ayan, hinayaan ko na lang guys kasi nawala na din yung caladium ko na ganito. Talagang yung mga caladium ko guys is na maalam talaga silang lahat. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung tanging meron ako is yung bigay ni Kuya Simon na caladium, yung red na may hindi ko alam kung anong tawag nun. Eto siya, isahayaan ko lang muna dito and sana lumaki ka. Kahit talaga hindi nalalaki tong watermelon na nandito na propagation ko. Basta eto siya is lumaki. I think ito yung Florida Clown na caladium. Ayan. It's a Florida Clown caladium. So, I don't know if I'm correct, but correct me if I'm wrong. Ayan guys, it's a Florida Clown caladium. Ang ganda nito guys kapag naglalash na. Kaso talaga is hindi talaga hiyang sa akin ang caladium. Kahit anong gawin ko guys. So, hindi ko na din sila pinipilit guys. Kung ililet go nila ako, ililet go ko din sila. Charot, may hugot. And ayan guys, so nakabunot ako ng aking mga seedlings guys ng money tree. Eto, so i-braided ko sila later kasi kailangan na silang i-braided guys. So ayun, so mamaya is magbe-braided din po tayo ng money tree. So study muna natin sila ng 2 hours kasi nga wala na yung succulent part ng money tree. So
area is andito na yung aking mga aglonema. So, nilagay ko sila lahat guys dito banda. As in, eto lang yung mga collection ko na aglonema. Yan lang yung mga aglonema ko guys. So, about sa aking mayana is dito ko sila nilagay dati. So, nilipat ko sila banda doon. Ayun. Kasi, need ko sila ilipat guys. Kasi, kailangan nila ng init. Dito kasi banda, walang init masyado. Kasi nga, nasa ilalim siya ng puno ng avocado. So, nilipat ko siya doon. And, okay naman sila doon. And, this area is, ayan na guys. Kakalipat ko lang. Hindi ko na nakuhaan ng video kanina guys. Parang chine-change ko na naman yung posisyon ng mga halaman ko. And, that area, ayan, punta tayo doon guys. Ayan guys. So, ayun. Ito yung sinasabi ko na nilagay ko muna dito sa may mga bubungan. May bubong kasi yan. May bubong dito banda. Yan. So, medyo ano na siya guys. Yung madilim na siya dito banda kasi 5 o'clock na. Yan guys. Nilagay ko muna sila dito sa loob. Ayan sila. Yan yung ating mga philodendron. Kasi nga, nagkaka-root rot na sila and stem rot yung iba. And ito yung aking yan yung aking yucca. And this one is the burley marks. And andito yung iba guys. So hindi na makita guys kasi medyo madilim na. And yung mycans natin. Dito sa baba. So, ayan dito sa baba guys. Yan din yung nandito sa baba. So, ito yung photos na kinain ng uod. So, ayan siya. And also this one. So, ayan lang naman guys. Ako lang din ang gumawa nito sa ganito. Eto siya guys is kahapon ko pa to ginawa. Ayan. Ako lang yung gumawa nito. Ako yung, panday-pandaot. Ayan guys. Ako lang yung, basta may kahoy, may pako, may martilyo, at saka may gabas. Yun yung kailangan ko. And I'm ready to do whatever. Charot. May pa English pa si Manay. Yan siya guys. So. And ito yung aking money tree guys. Binibraided ko siya kanina lang. So hindi ko na din na-videohan guys. Kasi parang binilisan ko na kasi yung baby ko is umiiyak na. Hinahanap niya yung mama niya. Then ayan guys. Ito yung ating money tree na braided. Bago lang na braided. And meron pa ako hindi na braided doon na area. Pero siguro bukas ko na lang siya i-braided. Para naman is hindi siya masira. Ayan. Ganyan yung effect niya dito guys. So kapag nandito tayo. So ayan lang siya guys. Super simple lang ng aking garden. Ayan. Super simple lang ng aking garden. Wala pong mga special dito. Ganyan lang. Ganyan lang po sila. And in this area guys, ito yung aking mga propagation ng watermelon. Ayan. Ayan. So, ito dito ko na nilagay. And ito is naulanan. Kawawa to siya. Buti na lang okay. Medyo okay na sila. And yung ating mga cactus. Ayan. Na-iripat ko na. Ayan. So, yun lang naman guys. And nga pala guys, nagbe-braided lang ako ng mga money tree. Pag may ibe-braided na ako. Anytime, pag wala pong braided na money tree is, syempre, nag-aantay lang ako ng may braided na money tree para magawa natin ang ating kailangang dapat gawin. So, ayan lang muna guys para sa araw na ito. So, hindi ko nakuhaan lahat ng aking ginagawa kanina kasi, ayan, mabilisang ginagawa ko guys kasi yung baby ko is tinatawag na yung mama niya. Kaya ayun, parang nawala sa isip ko ang mag-video. But still, meron pa din tayong mga clip. So, i-edit ko na lang, cut ko na lang. So, ayun guys. So, ayun lang yung ating mga ginagawa later day. So, anyway guys, yung mga pinapakita ko sa inyo is usually, yun din po talaga yung mga ginagawa ko. Like, nagwawalis. Minsanan is kapag nasa mood ako mag panday-pandaot. Ayan, ginagawa ko yan. Anyway, eto guys, ayan yung mga lagayan na yan. So, ako lang din yung gumagawa niyan. Ayan din. Ako lang din gumagawa niyan guys. Kasi kung hindi ko sila ginawan ng ganyan. Kasi kung hindi ko sila nagawan ng ganyan guys.
pangit din sila tignan. So, hindi sila kaayaya sa mata, lalong-lalo na kapag nasa lupa lang sila. Then, kapag umuulan, is yung mga pots nila is magkakamuritsing talaga sila, guys. Ayan, ano ba Tagalog ng magkamuritsing? Ayan, guys, magkaputik-putik yung kanilang mga pots. So, ayan, guys, yan yung ginawa kong, bali, ano siya, not permanently, pero parang forever na nga ganun. Yun guys, parang wala pa kasi tayong budget bumili ng mga plant rack or mga plant shelf. Although gumagawa si Kuya Eric ng mga plant rack, ito, mga plant stand. Although gumagawa siya niyan, pero wala pa tayo talagang budget, guys. Talagang higpit-higpit muna tayo ngayon kasi mahirap na talaga, guys, magkalisod-lisod. So, diba? So, ayan guys, maraming salamat sa inyong panunood. Tomorrow again, ayan. Maraming salamat sa iyong panunood. And ayoko na magpakita sa inyo sa camera, guys, kasi ay yung mukha ko, nagkamuritsing, nagkabulingit na sa ako. So yan guys, maraming salamat sa iyong panunood. It's me again, Mutia Balilingang Plantita from Davao City. Ayan guys, thank you so much for watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now. And please turn on the notification bell down below para updated ka sa ating mga video for more upcoming videos and upcoming vlogs. So yan guys, that's all for today. Keep safe everyone. Babush and paalam! Bye!